Mainit ang usapan ngayon sa politika dahil sa nagaganap na matinding gulo sa loob ng Senado. Hindi lang ito simpleng diskusyon ng mga mambabatas, kundi isang malaking krisis na umabot na sa kaalaman ng mga international news tulad ng BBC at CNN dahil sa mga balita ng di umano ay barilan at totoong pisikal na sulyapan sa loob ng gusali. Ang institusyon na dapat ay gumagawa ng batas para sa kapakanan ng bansa ay pinagtatawanan na ngayon sa buong mundo dahil sa walang katapusang bangayan ng mga opisyal. Dahil sa dumi ng imahe ng Senado ngayon, mabilis na kumalat ang mga balita na baka mapatalsik at mapalitan na agad sa pwesto ang kasalukuyang namumuno na si Senate President Alan Peter Cayetano dahil marami ang nagsasabi na siya na raw ang pinakamalalang pinuno sa kasaysayan ng lehislatura. Sa tindi ng mga kontrobersyang ito na nagaganap ngayon sa ating pamahalaan, ito na nga ba ang katapusan ng kanyang kapangyarihan at sino naman kaya ang papalit sa kanyang pwesto? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Kung titingnan natin ang takbo ng mga pangyayari, talagang hindi na normal ang nagaganap na sitwasyon sa likod ng mga saradong pinto ng Senado. Ayon sa mga taong matagal nang nagmamasid sa galaw ng mga politiko, ngayon lang sila nakakita ng ganitong uri ng kaguluhan kung saan pati ang mga foreign media ay nakatutok na sa Pilipinas. Makikita mo sa mga balita ang mga larawan ng mga senador na tila nag-aagawan at may mga kasama pang seryosong banta sa seguridad ng bawat isa. Para isalba ang kanyang pangalan, halos 3 hanggang 4 na beses sa isang araw humaharap sa media at nagla-live sa Facebook ang kasalukuyang Senate President para magpaliwanag sa publiko. Kaya lang tila hindi na sapat ang madalas na pagharap sa kamera dahil unti-unti nang nawawala ang tiwala ng mga tao at ng kanyang mga kasamahan sa kanyang kakayahan na magpatakbo ng maayos. Napakalaki ng epekto ng krisis na ito dahil mismong ngayong araw ay dapat sanang magsisimula ang isang napakahalagang impeachment trial na nag-aabang sa bansa. Paano makakapag-focus ang mga mambabatas sa pagpapasya kung ang mismong pinuno ng Senado ay naliligid ng matinding pagdududa at iskandalo? Dahil sa problemang ito, magdamag na nag-usap ang iba't ibang grupo ng mga senador at nagpapatuloy pa rin ang kanilang sikretong negosasyon hanggang ngayong tanghali para magkasundo kung sino ang dapat na pumalit. Lumulutang ngayon ang 3 pangalan na pwedeng maging bagong leader ng Senado upang ibalik ang respeto sa naturang institusyon. Ang unang pangalan sa listahan ay si dating Senate President Tito Soto, na kilala na ng marami at subok na pagdating sa pamamahala ng mga senador. Kasunod naman sa mga pinag-uusapan si Migs Zubiri na may kakayahang mag-imbita at mag-ipon ng sapat na bilang ng mga senador mula sa magkakaibang panig para suportahan ang bagong pamunuan. Ang huling pangalan na surpresang lumalabas sa mga bulungan ay si Win Gatchalian dahil maganda ang naging trabaho niya sa pag-ayos ng budget at wala siyang kinakasuhang away sa kahit kanino, kaya naman pwede siyang maging tulay para magkaayos ang mga nag-aaway na grupo. Ngunit ang pagpapalit ng pinuno ay hindi madaling gawain dahil kailangan ng 13 boto upang tuluyang matanggal ang nakaupong opisyal sa kanyang pwesto. Malaking katanungan pa rin kung may sapat na lakas ang kabilang panig o baka naman manatili pa rin sa posisyon si Cayetano dahil walang gustong tumiwalag sa kanyang grupo kahit na marami na ang nagnanais ng pagbabago. Sa totoo lang, may maliit pa ring tsansa na manatili sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano hanggang hindi opisyal na nagaganap ang botohan. Dahil sa politika, walang sigurado hanggat hindi pa talaga nangyayari ang mismong palitan. Subalit ayon sa mga sariwang ulat, mukhang napakadilim na ng kanyang pag-asa dahil mas nangingibabaw na ngayon ang boses sa mayorya na kahit sino na ang ipalit sa pwesto, huwag lang siya. Sa loob lamang kasi ng 4 hanggang 5 araw, grabe ang naging pinsala sa pangalan at dangal ng Senado dahil sa kanyang mga naging desisyon. Kaya maging ang kanyang sariling mga kakampi ay nag-aalangan na ngayon sa kanyang kakayahan na mamuno. Bukod sa napakaliit na ng bilang ng mga sumusuporta sa kanya, sunod-sunod pa ang mga isyu na tila nagpabigat sa kanyang kaso
tulad ng hayagang pagtanggi na isuko ang mga kopya ng CCTV sa nangyaring gulo at ang hindi pagpapatupad sa utos na suspindihin ang kanyang Sergeant at Arms. Dahil dito, nagalit ang publiko at sa mga lumabas na survey sa social media ay halos 70% ng mga Pilipino ang nagsabing hindi sila naniniwala sa kanyang mga paliwanag na mas mataas pa sa bilang ng mga galit kay Senador Bato. Ang pinakamalaking pagkakamali ng kasalukuyang pinuno ay ang kanyang walang tigil na pagharap sa mga press conference, kung saan sa tuwing bubuka ang kanyang bibig ay tila lalo lamang siyang lumulubog sa sarili niyang putik dahil nawala na ng tiwala ang mga tao sa lahat ng kanyang sinasabi. Dahil sa napipintong palitan na ito, marami ang nagtatanong kung paano na ang takbo ng napakahalagang impeachment trial na nakatakda sanang simulan sa mga oras na ito. Para mabawasan ang galit ng mga kritiko, sinubukan niyang magmakaawa at humingi ng paumanhin sa mga dekano ng iba't ibang law school na nagpahayag na nanganganib ang batas sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagmamadali siyang nag-utos na maghanda na ang mga senador at isuot na ang kanilang mga opisyal na kasuotan para simulan ang paglilitis ngayong araw, subalit bago maging isang opisyal na korte ang Senado, kailangan muna itong buksan bilang isang regular na sesyon. Dito na nagiging kapana-panabik ang mga pangyayari dahil sa oras na magsimula ang sesyon, pwedeng-pwede siyang matanggal agad sa pwesto kung maghahain ng mosyon ang kanyang mga kalaban. Upang maiwasan ang kanyang pagbagsak, may mga nangangamba na baka gamitin muli niya ang kanyang lumang estilo noong siya pa ang speaker sa Kongreso, kung saan ikinandado niya ang pinto at pinatayan ng ilaw ang gusali para lamang hindi matuloy ang pagboto sa kanyang kapalit. Kilala sa pagiging kapit-tuko sa kapangyarihan ang kasalukuyang pinuno, kaya isang malaking senaryo ang posibleng sabotahe o pag-antala sa pagbubukas ng sesyon upang mas pahabain pa ang kanyang pananatili sa pwesto. Ang mas malalim na problema sa sitwasyong ito ay kahit tuluyang mapalitan ang kasalukuyang pinuno, haharapin pa rin ng Senado ang isang napakahinang mayorya dahil sa mabilis na pagbabaligtaran ng mga mambabatas na nag-aalala lamang sa kanilang sariling kinabukasan sa politika. Sobrang hating-hati ang buong institusyon ngayon, kaya ang sino mang uupo bilang bagong leader ay magkakaroon ng napakarupok na hawak sa kapangyarihan na pwedeng gumuho sa susunod na mabilisang balasahan. Dahil sa matinding gulo na ito, malaki ang posibilidad na maiulat si Alan Peter Cayetano bilang may pinakamaikling panahon ng pamumuno sa buong kasaysayan ng bansa. Kung noong dekada 50 at 60 ay may pinuno na natanggal sa loob lamang ng 9 na araw, ang kasalukuyang leader ay baka mas maikli pa rito at hindi man lang umabot ng 1 linggo bago mapatalsik. Hindi lang ang pagiging pinakamaikli ang kanyang makakamit, kundi siya rin ang posibleng bansagan bilang pinakamalalang Senate President dahil sa tindi ng pagkasira na idinulot ng kanyang mga desisyon sa dangal ng pamahalaan. Bago pa man sumabog ang kontrobersyang ito sa loob ng nakaraang 5 araw, bagsak na ang tingin ng publiko sa Senado dahil sa napakaraming mabibigat na kaso na kinakaharap ng mga kasapi nito. Isipin ninyo na may 4 na senador na may banta ng kasong pandarambong sa ombudsman, habang ang 2 naman ay may banta ng paghuli mula sa pandaigdigang korte dahil sa mga krimen laban sa sangkatauhan. May 3 senador pa na ang mga malalapit na kamag-anak ay nasasangkot sa iba't ibang anomalya at kaso sa kani-kanilang mga negosyo. Ngayon lang nakasaksi ang mga Pilipino ng ganitong uri ng pamunuan, kung saan ang dati ng mahinang imahe ng Senado ay tuluyan pang binuwag ng mga pinakabagong iskandalo. Kaya naman sa nagaganap na negosasyon ngayon, marami ang nakatutok kung paano makakakuha ng sapat na boto ang kabilang panig upang tuluyang mabago ang takbo ng laro. Sa mga bulong-bulungan sa loob ng gusali, tila namumuro at malapit nang makuha ni Mig Zubiri ang sapat na numero dahil sa kanyang pakikipag-usap sa iba't ibang bloke upang makabuo ng solidong alyansa. Halos sigurado na ang marami na matatapos na ang pamumuno ng kasalukuyang Senate President at ang natitirang pinag-aawayan na lamang sa likod ng mga saradong pinto ay kung sino talaga ang pinal na hahawak ng maso. Hanggang hindi natatapos ang bilangan ngayong hapon, may 3 magkakaibang senaryo ang maaari nating masaksihan sa loob ng bulwagan. Pwedeng magkaroon ng biglaang pagpapatalsik sa sandaling magbukas ang sesyon
o kaya naman ay gagawa ng paraan ng kasalukuyang pinuno na i-delay ang pagtitipon sa pamamagitan ng kahit anong estilo ng sabotahe. Ang huling baraha na maaari niyang itaya ay ang mabilisang pagbubukas ng impeachment trial upang siya ang humawak sa daloy ng kwento at mapatagal ang kanyang pananatili sa upuan. Sa huli, ang buong bansa ay nakatutok ngayon sa isang napakalaking teleserye ng totoong buhay sa loob ng ating pamahalaan. Ang bawat galaw at desisyon ng mga senador sa mga susunod na oras ay magdidikta kung magkakaroon ba ng tunay na pagbabago o lalo lang lulubog sa dumi ang ating institusyon. Kung kayo ang tatanungin, sa tingin ninyo ba ay dapat nang palitan agad ang Senate President para maibalik ang respeto sa bansa o naniniwala kayo na mas lalala lang ang gulo kapag nagbago muli ang liderato? Ibahagi mo naman ang iyong opinyon sa comments below at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.